Mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking balita na dapat po katakutan ng mga DDS o mga Duterte diehard supporter. Ito mga sangkay, pag-usapan po natin. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Kamusta po kayong lahat? I hope na okay lamang po kayo dyan. So today nga po mga sangkay, ito pag-usapan po natin itong nangyayari mga sangkay na gulo ng mga politiko. Ngayon, na walang kamalay-malay itong mga supporters ni Tatay Digong na mayroon pong nangyayari na talagang namang magugulantang po sila mga sangkay sa realidad. Magpag-usapan po natin. Anyway, bago natin ituloy-tuloy ito, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.36 million subscribers na dito sa YouTube. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Okay guys, ito. Pag-usapan mo natin itong very interesting na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi alam nyo, may nakikinabang mga sangkay. Ito kumbaga, ano na natin, ibubulgar na po natin mga sangkay. Na hindi po alam ng marami sa atin. Actually, hindi lang sa mga DDS, kundi maging sa ating lahat. Na mayroon pong nagaganap na walang kamalay-malay tayo mga sangkay. Na itong si Raffy Tulfo ang nakikinabang sa gulong nangyayaring itong bangayan mga sangkay ng administrasyon maging kay Sara Duterte o especially sa part po ni Sara Duterte. Wala pong kamalay-malay si Vice President Sara Duterte na masusulot ang pagkapresidente sa kanya by 2028 ni Raffy Tulfo. At ito mga sangkay, medyo nakakabahala lang kasi ako hindi po ako boboto mga sangkay. Well, ayoko muna magsalita. Okay? Ayoko muna magsalita. Basta, mas maigi magsalita ako mga sangkay kapag ka 2028 na kung sino dapat ang suportahan. Pero ito na nga, mga sangkay, pakinggan po natin itong commentary. Kasi nakaraan, lumabas po ang survey. Okay? VP Duterte Senator Tulfo are Filipinos' most preferred presidential candidates in 2028. At dito mga sangkay, sa nangyayaring gulo, ang nakikinabang, lalong-lalo na po sa pagmumura ni VP Sara, si Raffy Tulfo. Tahimik lang mga sangkay, pero walang kamalay-malay na si Tulfo ay lumalakas. Kaya nga mga sangkay, di ba last time, nagkaroon po tayo ng vlog about dito na pinag-usapan po natin, ano ba, si Tulfo ba ang magiging presidente or kukunin na presidente ni PBBM or kung sino pa, si Chis Escudero ba, si Amy Marcos, or pwedeng si Sara. Kung just in case, magkakaayos pa sila. Kung mayroon pang chance. 'Di ba? Ngayon, mga sangkay, eto. Tingnan natin itong commentary ng isang journalist. Please. You let the ICC take over and make his hotness, airness, Sonny Trillanes relevant again. Really? What? Weaponize Congress, the Senate, the Justice Department, and the media to push your agenda. That did not work against Trump anymore in the recent US elections. Enough of that. So, who's winning in all this madness? Ayan na. Sino daw ang nananalo mga sangkay sa nangyayaring gulo sa mga politiko kay PBBM, kay VP Sara? Not the hapless Pinoy voters and not the damn country, of course. It's the likes of Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo po ang nakikinabang ngayon mga sangkay sa kaguluhan ng mga politicians. My goodness, hindi po ito alam ng mga pro-Duterte. No? Ito po yung bad news, guys. Bad news sa lahat po ng mga supporters ni VP Sara.
especially kay VP Sara. Hindi po nila alam na nakukuha na po. Kasi itong si Tulfo, mga sangkay, ang atake po nito, yung mga Class D, ng mga kapwa po nating kababayan at bababa. Nakukuha niya po yung puso, mga sangkay, especially yung mga matatanda, mga tito at tita. Yun po yung kanyang mga nakukuha, mga sangkay. Kasi, ewan ko ba, madali makahatak yung programa niya eh. Sa ayaw man natin at sa gusto, pero yung program niya, mga sangkay, though ako, minsan napag-uusapan namin yan, natatawa na lang kami sa program ni Raffy Tulfo, mga sangkay, kasi halata naman, mga sangkay. Alam nyo na yon. Siguro naiintindihan nyo na ako sa mga solid sangkay. Pero, hindi nagmamatter kasi doon yung opinion natin eh. Di ba? Walang epekto dito yung ano magiging opinion natin. Yung effect na ito, mga sangkay, yung kanyang program na kung saan nakukuha yung attention ng mga Pilipino. Yung mga common Filipinos. The king of TV disputes porn, who's now constantly grinning like himself over the growing ego and survey numbers. Di ba? Tumataas siya sa survey. Ito, tama po si ma'am. Kasi kung titingnan po natin dito, actually halos nakuha na po ni Tulfo lahat ng except Mindanao. Pero yung Visayas at saka yung Luzon, nakukuha na po ni Tulfo. O, tingnan natin mga sangkay. Saan na ba yun? Ito. Miss Duterte, ito si VP Sara Duterte, is the top choice among respondents from classes. 24%. Itong mga classes na ABC, kuha daw ni VP Duterte. Tapos ang Class E, 26%. While si Raffy Tulfo garners the highest support from Class D na mayroon pong 27%. According to the Philippine Institute for Development Studies. Ang matindi dito, mga sangkay, ang malaking bilang sa atin ay nasa Class D. So, delikado dito si Tulfo. Si Sara. Saan na ba yun, mga sangkay? Kasi dito, halos kuha po ni Raffy Tulfo ang kahit lalo na po dito sa Metro Manila. Siya po talaga naging malabaluarte po niya. Ayan po. Mr. Tulfo preferred by 31% in Metro Manila. Ilan lang si Sara Duterte? 9% lang po. VP Sara Duterte and former Vice President Robredo are tied in Luzon, 11%. Samantalang si Tulfo, nasa 26%. So, delikado po, mga sangkay. Ngayon, sa Visayas pa, ito pa sa Visayas. 1 in 4 or 25% would vote for Mr. Tulfo in Visayas. Samantalang, 17% lamang po kay VP Duterte. So, naninilikado po talaga, mga sangkay. Sana ba pag-usapan po natin ito ng live, no? Kasi dito, maiksi lamang yung time natin. So, balikan natin itong komentary. Now, for clarity, I may not have vocally supported the Marcos Duterte tandem in 2022, but I believed in it. I liked Marcos as a senator. I believe he was cheated in 2016. The Dutertes, I have loved even long before they went national. That I am committed to stop drugs before I go out. But for the last election cycle, I thought that it was abundantly evident that they were the best choices for president and vice president. Lahat naman tayo, mga sangkay, yan ang naisip, di ba? Now, to clarify further, unlike the most rabid haters of the Marcos family, the Liberal Party purists, for example, or the most rabid haters of the Duterte family, the corny bloggers being paid by the admin, for example, no one is influencing me, pressuring me, or incentivizing me to say any of this. I am saying this out of principle.
I'm saying this as a mother who wants her little Sid to grow up in a country that prioritizes peace and national stability over Okay, so ayan mga sangkay, no? Again, ang nakikinabang sa mga nangyayari, ito, ay si Raffy Tulfo. Malaki po ang chance ni Tulfo na manalo sa 2028. Delikado si Sara dito, mga sangkay. Delikadong delikado. Ito po yung pagtuunan ng pansin ng mga pro-Duterte. Guys, wake up! Gising! Ang kalaban nyo, hindi si PBBM. Ang kalaban nyo ngayon si Tulfo. Dahil maaagaw sa inyo ang upuan sa Malacanang. At yan po ang masaklap, mga sangkay. While they are fighting against the administration, what they don't realize that Raffy Tulfo, mga sangkay, siya po ang nakikinabang. Magugulantang na lang po sila by 2028. Boom! Malayong-malayo na po si Raffy Tulfo sa survey. Yun ang masaklap na katotohanan kapag dumating na po tayo sa 2028. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Magaganda po, garantisado po yung ating mga content dito. Hindi po kayo maboboard. Alright? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.